Isang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas sa buong mundo po. Update po tayo patungkol sa Kim Pao ganap, guys. Ito guys kapag hindi nyo po alam ang ating YouTube channel, paki-like o paki-search naman ang Peanuts Vlog dahil yan po ay patungkol sa Kim Pao update po yan, guys. Sana naman po ay subaybayan natin at subscribe naman po kung nagustuhan niyo po yung ating content. Okay, alright. Na po natin yung ating update for today na kung saan po ay mas marami po ang mga Pilipino ang nag-aabang sa Kim Pao sa ngayon. May bago silang movie, guys, at yun po ay inaabangan ng lahat. Heto guys, yung trailer nila, guys. Kung sino po yung hindi pa nakapanood sa trailer ng Kim Pao ay paki-comment down below lang po dyan at ipapasa po natin yung trailer ng bagong movie nila, guys, na inaabangan ng mga madlang Pilipino at mga fans po nila sa ngayon. Ito guys, may mga chika-chika bells tayo sa ngayon, guys, ha. Ayon dito sa isang vlogger na to, guys. Dito sinabi niya po dito na halos daw na pangiwi-ngiwi daw si Paolo Avellino na habang kumakanta. Ano yung salitang ngiwi-ngiwi? Ang ngiwi-ngiwi kasi, guys, is ang daming terms niyan. Ngiwi-ngiwi sa saya or ngiwi-ngiwi na kung hindi natin maintindihan. Siguro natetense si Paolo Avellino habang siya ay kumakanta. Hindi na naman natin kunin sa mga negatibong terms yan, guys. Kasi mas marami po dito kasi ang iniisip yung mga negatibo kaysa yung positibo. Ito guys, i-zoom natin yung kanyang bunganga. Pero it doesn't mean naman din na talagang i-zoom natin. Hindi naman ngiwi-ngiwi. Kundi talagang sadya talaga na pag ikaw ay kumakanta, may mga time na nabubulol ka ba? Or may mga time din na yung iba yung posture, yung bunganga. Pero hindi ibig sabihin na ngiwi-ngiwi, guys. Siyempre, pag ikaw ay isa sa mga tao na kumakanta at saka madaming taong na nanonood sa'yo, siyempre natitense ka naman dyan. Yan yung dapat natin alalahanin na hindi lahat po na mga kumakanta ay wala ng tense. Kahit sanay ka pa pa naman dyan, guys, is nandun pa rin yung natitense ka ba? Nandun pa rin yung may mga gesture ka na hindi mo namamalayan pero napapansin ng mga ibang tao. Yun po yung kwan dito, guys. Yun yung term na ngiwi-ngiwi. Hindi si bangag. Malayo si bangag kay Paulo. Baka si bangag na, alam mo na, si bangag. Hindi naman bangag si Paulo. Mabait si Paulo, uy. Ngayon guys, yan na kasi yung comment daw ng reaction ng isang vlogger dito at sinabi niya dun sa kanyang vlog. Ayon naman dito sa ating legit na sources ay sinabi daw dito yung reaction niya kay Paolo Avellino. Natawa daw si Paulo. Ang sabi daw ni Paulo is, sometimes, may mga singer kasi hindi naman ako singer sabi daw ni Paulo Hindi naman kasi ako singer. I'm just trying to become a singer kasi kailangan, sabi niya. At ang gusto din ng mga madlang Pilipino or yung mga fans natin dyan is kumanta din ako. Siyempre, I just try my best na kumanta para sa kanila. At kung ano man yung pagkakamali doon or ngiwi-ngiwi na sinasabi nila, pasensya. Yun daw yung sabi ni Paolo Avellino sa isang vlogger, guys. At yun din po yung narinig natin sa ating legit na sources, guys. Kaya itong si Paolo Avellino is very humble. At kitang-kita naman natin kung gaano siya ka-humble. At hindi niya na po pinatulan yung kasi nga po, ang sabi daw ni Paolo, pasensya. Kung di daw nila nagustuhan yung ngiwi-ngiwi na sinasabi ng vlogger na yun, it's been quite, siguro it's not been serious naman din. Parang reaction lang naman yun ng isang vlogger and hopefully maintindihan natin yun. Ngayon po sa atin naman, guys, ito, in another way po tayo, itong si Kim Chiu, guys. Di ba yung panay daw haplos niya kay Paolo Avellino habang kumakanta? Yun yung reaction ng mga iba dito, guys, is parang ang landi-landi daw ni Kim Chiu or parang there sense na parang si Kim Chiu yung umahabol. Hindi po. Yun po yung gesture ng mga love team na kung saan po ay yung dito nagpapalakas yung kanilang chemistry. Kasi ang chemistry kasi, guys, is pag walang chemistry ng isang love team, hindi mo naman matatawag yan na love team. Oy. Kaya po kailangan talaga yung malakas yung impact ng chemistry.
At number 1 po dyan, kaya nga may love team dahil yung nakikita natin sa kanila na love team ay yun yung pinakamalakas sa kanila ay yung kanilang chemistry. Kung ano man yung nakikita ninyo din kay Kim Chiu na yung padikit-dikit or touchy na sabi nga nila, it's been normal yun guys. Huwag na nating gawan ng mga issues ba na parang sobrang landi ni Kim Chiu dahil hindi naman niya gawain yun, ay bakit ginagawa niya kay Paolo Avellino. Wag na nating gawing issue po. Wag na nating gawin, para sa akin wag na nating gawing issue yung mga ganun na bagay kasi hindi naman po nakakatulong yung mga ganon. At saka isipin natin guys na there is always a time for everything na kakungan nila. Ngayon guys, ito yung ayon dito sa ating legit na sources. Nung umpisa daw guys, is ayaw daw talaga ni Kim Chiu na very touchy kay Paolo Avellino. Pero nagsuggest daw kasi yung kanilang management na kung saan is dapat nakikita ng mga fans na very close ang dalawa, walang hiyaan. Na yung I mean na walang hiyaan is hindi naman yung ikakahiya ba? Yung may mga katangian kasi ng mga tao na ikakahiya, di ba? Pero ito kasi guys is from the word chemistry. Dahil nga po nabubuo na yung Kim Pao tambalan Nakipag-usap daw yung management sa kanila kay Kim Chiu na hanggat maaari it's maging vocal ba, maging may closure, may mga yung closeness sa kanilang dalawa. Kung hindi po nilayaan na yung iba yung sa kanila ba, yung iba yung maninira sa kanila kumbaga. Kasi nga po, isipin nyo paglabas pa lang ng Kim Pao sa Araneta guys, sino yung sa lahat ng mga tambalan, sino yung pinakamalakas na sigawan? Di ba? Sige nga, paglabas ng Araneta, sino yung pinakamalakas na sigawan? Di ba ang Kim Pao? Kitang-kita naman natin dyan na sobrang lakas ng sigaw sa Kim Pao. Kaya nga nakipag-usap yung management kay Kim Chiu na kung saan po ay mas palaksin pa daw yung confidence nila ni Paolo Avellino. Dahil nga po, kapag lumalaki kasi yung malakas yung impact ng audience, malaki din po yung kita nila doon. And that's what we believe na dahil mahal natin ang Kim Pao is kailangan po nating i-reach up po sila, i-raise up. Dahil ang pag-raise up po natin sa kanila guys is nakakatulong din po yun sa atin at sa kanila po. Kaya ito guys, ito ayon dito kay wag na akong magbanggit ng pangalan. Friend po ni Kim Chiu. Ayon dito sa friend ni Kim Chiu guys alam mo ba alam nyo, di ba nakita nyo naman yung damit ni Kim Chiu na kulay silver na parang sexy niya doon? May pala yun guys, may pin sa likod, parang ganun. Yun pala, kaya pala nila nilagyan yun ng pin dahil nga daw itong actress na to, yung pinukuhaan ni Kim Chiu na gagamitin niya sa damit na yun, is oversized daw pala yung ginawa niya. We don't know if that is true or ano man yan, kasi siyempre, pag ikaw ay galit sa ibang tao ba, pag ikaw ay galit, gawa ka ng way na yung parang isipin mo na there is always na dapat hindi lang ikaw yung magre-raise up kundi kasali din ako, dapat nandun ako sa trono mo. Parang ganoon ba? Yung napaka-inggitera ba? Pero dahil nga daw dun guys na nakuha at oversize, syempre malit si Kim Chiu. Isipin natin to. Yung size pa lang ni Kim Chiu is sobrang liit. At saka yung kinuha ng actress na yun is oversize. Siyempre, kaibigan yun ni Kim Chiu Kapag kaibigan mo, alam mo naman, saka everyday mo siyang nakikita. Even though it's not everyday, nakakabanding mo yung tao. Kitang-kita naman natin na hindi tumataba si Kim Chiu, di ba? Kasi yung kanya is masyado siya sa mga foods. Health conscious si Kim Chiu. Yun yung palagi nating binabantayan dito guys na masyadong health conscious po si Kim Chiu pagdating sa mga katawan niya. And then at the time guys na nandun na at kailangan nang gamitin ni Kim Chiu yung damit. Wala naman magagawa si Kim Chiu guys dahil kahit naman maluwang yun at kailangan niya nang mag-perform ay syempre hindi ka na lang pwedeng magsalita kung ganun ba. No choice na time.
Kaya ito guys, napilitan si Kim Chiu na ginamit yun, even though alam niyang maluwang. Kaya itong si Juan Paulo Avellino guys, is, syempre magkaiba kasi yung dressing room nilang dalawa eh. Iba sa lalaki at saka iba sa babae. Iba din po yung mag-make up sa kanila. Magkaiba kasi sila. Kasi magkaiba yung gender ba. Privacy kasi nila yun guys. Kaya wag na natin pasukin. Ano? Ngayon, dahil sa ganun nangyari, bago sinabi ata ni Kim Chiu kay Paulo Avellino yung masyadong maluwang daw yung damit niya. Kaya yung haplos ni Paulo Avellino instead sa likod ni Kim Chiu guys is hindi na masyadong naghahaplos si Paulo kasi nga daw matakot daw si Paulo na baka mahulog yung damit at saka pin lang daw yung nakasarado doon. Pin lang daw yung parang nagpakwan doon. Kumbaga nagpasikip doon. Kaya yun po yung sabi dito guys na parang itong actress na to guys is sinasadya niya siguro na yun yung kunin dahil mas naiinggit siya kay Kim Chiu sa ngayon. Pero hopefully itong actress na to ay mabigyan naman ng hindi naman selection ba, pero kung saan man siya hugot kumukuha ng galit or ng inggit kay Kim Chiu is sapat naman is kapag kaibigan ka at ikaw naman ay tinutulungan ni Kim Chiu, huwag kang mainggit sa mga pamaraan na gusto mong isalba yung tao. Yung damit ba, ay alam mo kailangan niya nang gamitin at alam mong gagamitin pa niya. Gagamitin niya. Bakit iyon pa yung kinuha mong size? Mas marami pa yung mga sizes na pwede, di ba? At saka kilala mo naman si Kim Chiu eh. So, what's the point na kumuha ka ng sobrang laki? What's the point na ganun yung parang trato mo sa kasama mo, di ba? Parang, hindi ko lang maintindihan dito guys Kasi itong actress na to is, kahit daw sabi ni Kim Chiu sa kanya na, sige, ikuha na lang kita sa mga staff, alternate na lang kayo. Yun daw yung sabi kasi ni Kim Chiu sa kanya guys. Parang kumaga is, syempre December guys. Gusto din nila magbakasyon ba? Baka ang niisip kasi nitong actress na to is baka tanggalin siya bilang kwan. Lapit kasi siya kay Kim Chiu eh. Yun yung palagi niya kasing sinasandalan yung magkaibigan sila ni Kim Chiu at malapit sila sa isa't isa. Yun yung palagi niya kasing pinagsasandalan na salita guys. Ay itong si Kim Chiu is of course malapit sa kanya. Kaibigan, pag may kailangan, palagi si Kim Chiu. Pero pagdating ng mga kailangan din ni Kim Chiu, wala naman siyang ganun ba. Kumbaga is nahihirapan siya. Kaya, aside from that guys, is naiinis na rin si Kim Chiu sa kanya. Naiinis na of course, kahit naman sino guys, kahit naman sino naiinis sa ganyan na terms. Pati nga pa nga yung mga ibang tao dyan, siya pa rin maiinis. Mga fans pa nga naiinis eh. How about more kay Kim Chiu? Yun yung talagang sinasabi natin dito na hanggat maaari ay palawakin na lang natin yung ating pag-iisip tungkol dito. At hanggang dito na lang po yung ating content guys. At sana naman nagustuhan nyo yung ating content. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!